Brothers on the Wheels, bago tayo magpatuloy, baka naman pwede nyong i-like ang ating episode kahit wag na kayong mag-subscribe. Pero syempre, mag-subscribe na rin kayo at i-click ang all notification bell. Meron na rin tayong Facebook page, like and follow nyo na rin at mag-join na rin kayo sa ating Facebook group para fully updated kayo sa mga parating nating motorcycle episode. Cheers! Welcome sa ating Short Moto Balita. So eto na nga ang ating mainit na headline. Nakaraan ngang linggo, nagulangtang ang motorcycle community dito sa atin dahil sa mga kumakalat na video at picture sa social media nitong bagong Suzuki Raider 400cc. Yes mga brothers, believe it or not, naka 400cc po ang makina na parallel twin cylinder. Maraming nag-speculate dito sa motor na ito. Yung iba iniisip na agad kung kailan dadalhin sa Philippine market. Diba? Sobra naman. Yung iba naman, it's officially launched na daw ng Suzuki Motor sa Vietnam. At yung iba, naisip baka isa itong project bike. Yan, pwede. So na-curious na rin ako mag-research kung ano ba talaga ang totoo. Kung ilalabas ba ito ng Suzuki Motors. Kasi nakaraan may ganitong chismis na rin patungkol naman sa Raider 250cc. At yun na nga, wala akong nakitang articles or news about dito sa Raider 400 ng Suzuki. So ibig sabihin para sa akin, isa itong project bike na napag-alamanan ko na galing ito sa bansa ng Vietnam at galing sa YouTube channel ni Howley na isang Vietnamese motovlogger nung nakita ko ang video sa YouTube. At yun na nga, hindi natin alam kung ano ba talaga ang ginamit dito na makina since iba ang salita ng mga Vietnamese. Mostly maririnig natin yan sa Hung Ting Tao na parang sa Thailand din yung Yet Me, yan. At maraming ang nag-comment na galing nga raw ang makina nito sa Kawasaki Ninja 400 dahil sa itsura ng engine ng motor. Kaya tara mga brothers, pag-usapan na natin kung ano-ano ba ang ating makikita sa motor na ito. Yan nga yung Suzuki Raider 400. Sa bodyworks pa lang ng motor, obvious na agad nakaporma ang kaha nito para sa isang sports underbone na inspired sa Suzuki Raider. Nandyan na nga yung headlight ng Raider FI at kasama na rin dyan ang side fairings hanggang belly pan ng motor na galing pa rin sa Raider. Ngunit sa fuel tank nito ay nasa ibabaw pa rin ng makina na katulad sa mga barebone motorcycles. Kasi mahirap nga namang ilagay talaga ang isang 400cc engine sa chassis ng Raider 150 sa dahilang mai-stress ang chassis dito at magkakaroon ito ng problema. Kaya pati yung chassis nitong Raider 400 ay makikita nating nakamodify na para sa makina ng 400cc. Kakaiba rin ang approach ng setup ng upuan ng Raider 400 na ready for the attack mode kung sakaling aarangkada ka or mag-high speed sa kalye. Kita na rin na malaki ang diameter ng front suspension na telescopic fork at monoshock naman sa likurang bahagi ng motor. Sa gulong, nagamit ito ng 17 inches wheel mags na may malapad na gulong na parang pang big bike na rin at naka-disc brake na rin ang mga gulong nito. Sa muffler, wala akong idea kung saan galing motor, ang tambucho. Kaya tulungan nyo na lang ako dyan mga brothers para malaman natin kung saan ba talaga galing. Digital gauge panel ang motor at naka-clip-on handlebars ang manibela. Nakatulad pa rin sa Suzuki Raider 150. Sa performance naman nito ay angat na angat naman talaga sa ibang motor dahil sa lakas ng makina nito na 400cc na hindi natin matukoy. Pero mataas ang chance ito ay galing sa makina ng Kawasaki Ninja 400. So mga brothers, dito na nagtatapos ang ating motorcycle news patungkol nga dito sa Raider 400 ng Suzuki. Paki-comment naman kung ano ang inyong mga masasabi at opinion para mas mabigyang linaw natin dyan ang iba pa nating mga brothers on the wheels. And of course, share nyo na rin ang episode na ito, lalong-lalo na dito sa Facebook nang makatulong kayo sa ekonomiya. Alright! Bye! Have a great time!